Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay po sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang salita at tayo po ay matuto sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. Samahan niyo po ako muli sa panibagong mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon at nawa po makapulutan po natin ito ng aral sa ating araw-araw na pagsunod sa Panginoon. At katulad po ng ating patuloy na tinatalakay na series, ay may kaugnayan pa rin po ito sa ating series patungkol sa kalayaan kay Kristo. At ang pamagat po ng ating mensahe sa oras po na ito ay hanap buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito po ay may kalayaan sa paghahanap buhay o may connection sa kalayaan sa paghahanap buhay. At ang ating pong verse na gagamitin para po sa message po na ito ay matatagpuan sa unang Korinto 10:31. Ganito po ang sinasabi: kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwalhati ng Diyos. Pagpalain po tayo sa pagbasa at pakikinig ng kanyang salita. Nawa po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-alam natin ng mga katotohanan patungkol po sa mga kalugod-lugod na hanap buhay, mga kanais-nais na hanap buhay sa harapan po ng ating Diyos. Alam niyo po, marami pong nagsasabi ng mga ministro, tagapangaral, na ang hanap buhay daw po, ang unang tao na binigyan ng Diyos ng hanap buhay, ay walang iba kundi si Adan. Well, kung iisipin natin mga kapatid, tama naman kasi siya naman yung kauna-unang naging tao sa mundo. Of course, siya yung una ng magkakaroon ng hanap buhay o trabaho. Pero ano po ba yung trabaho na ibinigay sa kanya ng Diyos? Pakinggan po natin dito sa Genesis, sa Kapitulo 1, talatang 28, ganito po ang sinasabi: at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Mga kapatid, hindi po ito yung unang trabaho ni Adan, ano? Well, utos po yun, pero hindi yun yung trabaho niya. Ang trabaho niya po ito. Pakinggan niyo po. Ang sabi rito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. In other words, mga kapatid, ang unang trabaho po ni Adan ay mag-govern, mamahala sa mga hayop, sa mga creatures na nilikha ng Diyos. Ayon dito po sa talatang nabanggit po natin, binigyan po ng Diyos si Adan at si Eva ng kapangyarihan para manguna, at yung sabi nga, mamahala doon sa mga hayop, sa isda, sa dagat, sabi dito sa ibon, sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kaya, ayon po sa mga ministro, ayon sa mga tagapangaral, si Adan daw po ang number 1 na nagkaroon ng hanap buhay. Ewan ko lang po kung may tuturing tong hanap buhay. Dahil nung panahon na yon, napakaraming hayop pwedeng kainin nila, at napakaraming pwede nilang kainin sa mga tanim nila, Anyway, pagpatuloy po natin yung ating topic. Ang sabi ko po rito, lahat ba ng trabaho kalugod-lugod sa Diyos? Kung tayo po ay masugid na sumusubaybay sa salita ng Diyos, kahit po siguro bata, alam po itong sagutin Kasi alam naman natin na hindi lahat ng trabaho ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero tingnan po natin,
sa Biblia, yung mga taong tinawag ng Diyos at bago sila tinawag ng Diyos, ano po yung kanilang mga trabaho? Nagbigay po ako dito ng mga ilang halimbawa. Katulad po ni Moises, na isang leader ng Israel nung panahon niya po. Bago po siya tinawag ng Diyos, ay siya po ay isang pastol ng tupa. At nabawasa po natin to sa aklat po ng Exodo, chapter 3, verse 1, nung siya po ay nakapangasawa, ay siya po yung namahala doon sa tupa ng kanyang father-in-law. Sino pa? Si Haring David. Si Haring David po, alam naman po nating lahat, siya rin po ay naging pastol ng tupa bago po siya naging hari. At mababasa po natin to sa unang Samuel 17:34 hanggang 36. At sumunod po si Propeta Eliseo, bago niya po pinalitan si Propeta Elias, kasi po siya yung pumalit kay Propeta Elias. Bago po siya naging propeta, ang trabaho po ni Eliseo ay isang magsasaka. At makikita po natin yan sa unang hari 19, talataang 19 hanggang 21. At sa bagong tipan naman, makikita po natin dyan sila Pedro, si Juan, si Santiago at si Andres, na sila po ay mamalakaya, mga mamamalakaya o mangingisda, fishermen. At makikita po natin to sa aklat po ng Mateo sa 4, talatang 18 hanggang 21. Yan po. Nung tinawag po sila ni Christ, ay kasalukuyan po sila nangingisda. At panghuli, ang huli ko pong ibibigay sa inyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bago po siya nag-ministry, bago po siya mangaral, ay siya po ay naging karpentero, dahil po ang kanyang tatay na si Jose ay isa pong karpentero. At mababasa po natin yan sa aklat po ng Marcos sa chapter 6 verse 3. Ayan. Pero alam niyo po ba na may mga tinawag din ng Diyos na mga tao niya na ang mga trabaho po nila ay hindi kagandahan nung bago po sila tawagin ng Diyos? Alam niyo po bang may mga alagad ng Diyos noon na bago sila naging alagad ng Diyos ay talaga namang hindi kanais-nais yung kanilang mga hanap buhay? Katulad na po dyan si Apostol Mateo, yung apostol po na tinawag ng Diyos na maniningil ng buwis. Bago po siya sumunod kay Christ, siya po ay tax collector, na kung saan alam naman po natin na nung panahon po na yon ay talagang napakaliit ng tingin ng mga Israelita sa tax collector, dahil tinuturing po nila ito na mga mga rebelde sa pamahalaan ng Israel, dahil sila po ay tumutulong doon sa Roman government. Nagtatrabaho sila para sa Roman government, hindi po sa Israel government. Sino pa? Si Zaccheo. So si Mateo at si Zaccheo, pareho lang po ng trabaho, nangongolekta ng buwis. Pero nagbago po sila. At yun nga, si Mateo naging apostol ni Kristo. At alam naman po natin si Zaccheo, bagamat maikli lang po yung kwento patungkol po kay Zaccheo, alam natin na nagbago po siya. Pero hindi naman nabanggit kung nagbago siya ng hanap buhay. Pero ang alam natin ay nagbago siya, handa siyang ibalik yung mga nakuha niya sa mga tao na pera, at nakita natin yung pagbabago niya doon. Sino pa? Si Apostol Pablo, di ba? Si Apostol Pablo talagang kaaway to ng iglesia noon. Talagang sinusugod niya yung mga iglesia, pinapapatay niya, di ba? Talagang pinipersecute ni Paul. At sa kahuli-hulihan, nung tinawag siya ng Panginoon, ay naging isa po siyang apostol. At hindi lang po siya apostol, ay naging apostol po siya para sa mga hentil. Ang sabi nga po rito sa Roma 11,
talatang 13, ang sabi po rito, datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil, palibasay ako nga'y apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Tingnan niyo po, sa lahat po ng mga apostol ni Kristo, ang Apostol Pablo lang po ang natangi na sabi nga inatasan para maging apostol sa mga hintil. Kaya nga po nagkalat yung ebanghelyo dahil po kay Pablo, dahil siya po ay nangaral sa mga hintil na bansa katulad ng Corinto, ng Efeso, Galacia, at ng kung ano-ano pang mga bansa, at mga city. Kaya mga kapatid, nakita natin sa Biblia na may mga tao na yung mga trabaho po nila nung tawagin sila ng Diyos, maganda naman. Pero may mga tao rin naman na bago sila tinawag ng Diyos, na ang mga trabaho nila hindi ka nais-nais. Kaya makikita natin noon pa man, may mga ganun na palang tao. Pero alam nyo po, sabi ko nga kanina, kahit siguro bata, alam ng bata kung paano malaman kung ano yung mga hindi kalugod-lugod na trabaho sa Diyos o mga hanap buhay. At bigyan ko po kayo ng examples ng mga bagay o mga trabaho, mga profesyon na sabi nga hindi makadiyos. Nandyan na po yung drug pusher, nandyan na po yung seller ng mga pinagbabawal na gamot. Ayan, napakalaking kasalanan po yan sa Panginoon kung ito po ang isa nating hanap buhay bilang mga Kristiyano. Ano pa? Yung pagtitinda po ng alak at sigarilyo. Kaya po sa mga may tindahan po dyan na mga Kristiyano, kung kayo po tinitingnan nyo po ang inyong sarili, na kayo po ay binago ng Diyos at nauunawaan nyo ang salita ng Panginoon, dapat po yung mga tindahan natin, walang mga tinitindang mga sigarilyo, mga alak, na kung saan ay ito po yung nagbubunsod sa mga tao para magkaroon ng bisyo. Kasi kung Biblia naman po ang tatanungin, pareho lang po tayo ng kasalanan. Kung ikaw, wala kang ambisyo, hindi ka umiinom, hindi ka nagninigarilyo, pero nagtitinda ka naman, pareho lang pong kasalanan yun sa Diyos. Ano pa? Yung mga prostitutes, hopefully walang mga kapatiran o mga Kristiyano na nakakasama sa ganitong napakakarumal-dumal na profesyon, yung pagiging prostitute. Kasama na dyan yung mga sabi nga yung nagre-recruit para maging prostitute. Kasama na po dyan. Kahit hindi ikaw yung prostitute, kung ikaw naman yung nagre-recruit para maging prostitute yung tao, pareho din yun mga kapatid. Ano pa? Mga magnanakaw. Kasi may mga talagang magnanakaw, profesyon nila magnanakaw Kasama na dyan magnanakaw ng sasakyan, magnanakaw ng tao, 'di ba? Kaya nga po pati doon sa panahon ni Pablo, merong isang iglesia na sinulatan niya po. Pakinggan niyo po ito sa Efeso 4:28, sabi rito, ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Tignan niyo po yan, kasi sa Efeso siguro may mga tao pa rin nagnanakaw. Profesyon nila magnakaw. Kaya inutusan sila ni Apostol Pablo. Sabi niya, yung mga nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Anong gagawin ng mga magnanakaw? Sabi rito ni Paul, bagkos magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tingnan niyo po mga kapatid, usisain natin ito. Yung mga magnanakaw na sinabihan ni Pablo sa Efeso na huwag na kayo magnakaw, kundi ipagal nyo inyong mga kamay upang makatulong kayo sa inyong kapwa. Tingnan niyo po yung purpose ni Paul kung bakit niya sinasabi yun. Hindi para sa sarili nila kundi para sa ibang tao, para makatulong sila sa ibang tao. Tayo po, nagtatrabaho po ba tayo para lang sa atin? Tayo po ba naghahanap buhay para lang sa pamilya natin? Para magpayaman?
Yun po yung ating mga pag-uusapan mamaya natin yun. Ano pa? Yung mga ungodly jobs and professions. Yung human trafficking. Diba? Napakabawal yan ng Diyos. Yung mga nagtatraffic ng mga tao. Yung nakawin nila yung tao tapos ibebenta sa ibang bansa o sa ibang lugar. Ano pa? Yung mga scammer. Diba? Yung mga scammer, napakarami yan, lalo na sa Pilipinas. Mula sa credit card, magmula sa mga pautang, 'di ba? Andiyan, napakaraming scammer online, ang daming scammer. Kung ikaw Kristiyano at alam mo yung company mo scammer, huwag ka nang umalis ka na doon. Lumayas ka na doon. Dahil kung hindi ka alis after ng the fact na alam mo na nang i-scam yung company mo, kasalanan mo yun sa Panginoon. Di ba ganon? Ano pa? Yung mga pumapatay, yung tinatawag na killer for hire. Yung mga na-hire para pumatay ng tao. Napakarami po niyan, mga kapatid. Kung tayo, Kristiyano, tapos nadadawi tayo sa mga ganito, mag-isip-isip tayo dahil ang mga pumapatay ng tao, hindi pupunta po yan sa langit. Tandaan po natin yan. Nasa Biblia po yan. Mga mamamatay tao, mga pumapatay ng magulang, pumapatay ng kapatid. Ayan. At, hindi lang to physical, Kasi meron ding mga tinatawag na character assassination, yung mga pumapatay ng karakter ng tao. Ano ibig sabihin nito? Yung mga nababayaran para magsinungaling, diba? Hobby na nila magsinungaling, naging trabaho na nila magsinungaling. May mga ganong tao diba? Na-hire sila para sa ganong mga bagay. At yung pinakalas, all illegal businesses. Kasama na dyan yung illegal recruitments, illegal hirings, yung mga illegal na trabaho na akala natin good to be true, pero illegal pala. Ayan, mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Kaya wag nating yung iba pinagmamalaki pa kala mo talaga napaka-legal nung trabaho niya. Mga kapatid, dito po yung mga example ng mga hindi karapat-dapat na hanap buhay sa Diyos. Kaya kung tayo po, hopefully wala naman sana na nakakasama sa atin, ay kung nakikita natin na ganito po yung ating trabaho, umalis na po tayo. Maghanap na lang tayo ng ibang trabaho. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na ito, meron pa pong isang problema sa Biblia na kung saan, kung titingnan natin, ay hindi lang pangit na makita sa mga Kristiyano, hindi lang sabi nga, hindi ka nais-nais na makita na trabaho ng isang Kristiyano. Bagkus, lalong hindi ka nais-nais sa Diyos. Kung ito po ay makikita sa mga Kristiyano, na trabaho ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Yung mga part ng church, tapos may mga ministry pa sa church, pero ang trabaho, yung hanap buhay, sobrang hindi karapat-dapat sa Diyos. Alam niyo po ba na mayroon pang isang problema? Kung ano pong problema po ito. Pakinggan niyo po, dito sa ikalawang Thessalonica, sa 2 Thessalonians 3, verse 11, sabi dito sa New King James Version, "For we hear that there are some who walk among you in a disorderly manner, not working at all, but are busy bodies." Mga kapatid, nakita natin dito yung salitang busy bodies. Kung titingnan natin, parang kung unang tingin natin, parang ang ibig sabihin ay mga busy na katawan, Kasi busy bodies Mga busy na katawan. Pero, ano ba ibig sabihin itong busy bodies?
Ano bang ibig sabihin nito sa Tagalog? Kasi, sabi rito ni Paul sa mga taga-Thessalonica, we hear, may narinig kami, that there are some who walk among you in a disorderly manner. Merong mga naglalakad dyan sa inyo, may mga namumuhay dyan sa inyo na hindi namumuhay ng maayos. Ang sabi ni Paul. At hindi lang sila namumuhay ng maayos, hindi pa sila naghahanap buhay. Kundi sila ay mga busybodies. Tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng busybodies? Ang sabi po rito sa dictionary, busybody is a person who is too interested in things that do not involve them. In other words, mga kapatid, the only busy on their body is their tongue. Ang tanging busy, ang tanging busy doon sa kanilang katawan, hindi yung mismong katawan nila, na buong katawan nila. Katulad ng nagtatrabaho, alam mo, karpentero, di ba? Lahat ng katawan mo yan, gumagalaw eh. Pero ito, mga busy body na ito, hindi naman talaga busy yung body nila. Kundi ang busy lang sa kanila, yung bibig nila, yung dila nila. Why? Kasi sila po yung mga tao, ang sabi nga rito, ay napakahilig mangialam ng buhay ng may buhay. Sila po yung mga taong mga chismoso, mga chismosa, yung mga tao na wala silang hanap buhay at wala silang ginagawang paraan para sila magtrabaho. Kaya ang ginagawa na lang nila ay makialam sa buhay ng may buhay. May kilala po ba kayong ganon? Meron po ba tayong mga kilala o baka tayo mismo yon? Yung nangingialam ng buhay ng may buhay. Imbes na magtanim ka na lang dyan ng kamote sa likod ng bahay nyo, o gumawa ka ng mga bagay na magiging productive, matututo ka pa, kung ano-anong pinapakialaman, pati buhay ng mga Hollywood actors, actresses, diba? Mga artista sa TV, talagang pinapakialaman. Pag naghiwalay si ganito at si ganyan, nagagalit din, apektado. Why? Kasi doon siya nakapokus. Yun yung kaligayahan ng tao na yun. Mangialam, tumutok sa buhay na may buhay. Imbes tumulong sa paghahanap buhay upang maayos ang kanilang pamilya. Mga kapatid, wag po kayong magagalit sa akin dahil binabasa ko lang po itong salita ng Diyos. Ito po ay maliwanag na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pakinggan niyo po ang sinasabi dito. Basahin nga po natin, hindi lang yung verse 11 nung ikalawang Thessalonica 3. Simulan natin dito sa verse 6 at tapusin natin sa verse 12. Ang sabi po rito, aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo, ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay makakapagbigay sa inyo ng isang uliran upang kami ay inyong tularan. Sabi dito sa verse 10, sapagkat noon pa mang kami ay kasama niyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, pakinggan niyo po yung salitang ayaw dito, ayaw gumawa, ay wag din namang kumain. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo
na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ayan yung busybody. Verse 12, sa mga gayon nga ay aming inuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ayan mga kapatid, napakinggan po natin yung buong talata na kung saan ito nga po ay pinagalitan ni Paul yung mga Kristiyano sa Thessalonica, yung mga tao doon ay mga Kristiyano doon na mga busybodies, yung mga mapakialam sa buhay ng may buhay. Alam nyo, ito yung mga tao na mas malala pa sa mga hindi naman mas malala, pero pareho lang sila, no? Yung mga ungodly jobs at mga professions na ungodly, pareho lang din ito, doon sa mga taong iyon. Kasi ito yung mga taong ang ginagawa nila, mga kapatid, ay anong ginagawa nila? Wala silang ginagawa. Yun po yung nakakalungkot doon. Yung mga taong ginagawa nila, wala silang ginagawa. Pero tandaan po natin, sinabi ko kanina doon, tandaan nyo, magkaiba po ay yung ayaw gumawa sa hindi makagawa o hindi makatrabaho, hindi makapaghanap buhay. Magkaiba po yung may ayaw sa hindi makagawa. Baka yung iba sa atin maisip, bakit ako, wala akong trabaho, ibig sabihin, mali pala itong ginagawa ko. No. Pakinggan nyo po ito. Suriin po natin yung between sa ayaw gumawa at sa walang kapasidad gumawa. Ganito po yon. Sa mga ayaw gumawa, ang tawag po doon, tamad. Tamad po ang tawag doon. Sa mga ayaw gumawa, pwede namang gumawa, pero ayaw lang nilang talagang magtrabaho, ayaw nilang maghanap buhay. Ang tawag po doon, tamad. At ang mga taong ito, nagbigay po ako dito ng 3 example. Yung mga number 1, yung mga tambay sa bahay, yung mga pala. Alam niyo po yung mga palamunin. Hopefully walang mga Kristiyano na nagiging katulad ng gantong mga tao. Yung tambay lang sa bahay, lakas-lakas naman, wala namang trabaho, wala namang inaalagaan, wala namang pamilya na inaasikaso, pero ayaw niya lang talaga magtrabaho. Mga palamunin. Number 2, yung mga mapakialam sa buhay ng mga buhay. Ito lang yung mga mahilig makipagchismisan, patalo sa kapitbahay, mga mahilig maghagilap na mga usapan sa kanilang mga lugar. Imbis na magtrabaho, yun ang favorite hobby niya. Ano pa? Yung mga mahilig matulog at maghilata kahit wala namang mga sakit. Ayan. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging tamad. Ngayon, yun yung mga tamad. Ano naman yung sinasabi natin dito na hindi o walang kakayanan magtrabaho? Ito na po yung halimbawa, mga matatanda na. Diba? Halimbawa, mga rheumatic na, may mga sakit na nakakapigil na sa kanila na magtrabaho, talagang mahina na yung kanilang mga katawan. Na yan, talagang understood na yan kung hindi po sila makapagtrabaho. Hindi naman kasalanan yun sa Panginoon. Ano pa? Yung mga asawang babae na may mga maliliit pang anak, katulad po ng aking asawa, diba? Ako na mismo, sinasabihan ko siya na huwag munang magtrabaho dahil para makapokus kami sa aming anak. Kaya kung kayo po may mga ganun, ay okay lang po yun. Huwag nyo pong isipin na mali po yung inyong ginagawa. At pangatlo, yung mga may sakit, kung yung sakit mo nakakahambala sa yung trabaho, okay lang po yun mga kapatid. Naintindihan nyo ng Diyos. Pero doon po sa mga tamad, sa mga ayaw gumawa, sa mga ayaw maghanap buhay,
kasalanan po yun sa Panginoon. Lalo na kung may kakayanan ka naman. Meron kang abilidad para maghanap buhay. Meron kang natapos na pag-aaral. Meron kang specialty, may skill. Diba? May mga tao kahit hindi nakapag-college, hindi nakapag-high school, may skill naman. Kung yung mga yon, may mga talent ka, hindi mo naman gustong gamitin dahil ayaw mo lang, tinatamad ka lang, napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Pakinggan nyo po ito sa sinasabi po ng Biblia sa Kawikaan 6, talatang 6 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy, ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Tingnan niyo po yan mga kapatid. Kaya ang pagiging tamad sa Biblia, bawal ng Diyos po yan sa mga Kristyano. Ang nais ng Diyos lahat po ng ating ginagawa makapagbigay lugod sa Diyos. Yung katamaran hindi makakapagbigay lugod dyan sa Diyos Ang sabi nga po rito sa Colosas 3, talatang 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kung tamad ka, hindi mo na talaga masusunod to. Wala kang ginagawa Paano mo pa masusunod tong sinabi dito ni Paul na anumang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na gaya sa Panginoon. Paano mo magagawa yun kung wala kang ginagawa? Wala kang hanap buhay. Wala ka man lang pinagkakaabalan sa buhay na makakatulong sa iyo o sa pamilya mo. Diba ganon? Kaya mga kapatid, pag-isip-isipan po natin ito. Dahil katulad po kung naalala nyo yung isang talinghaga ni Kristo, yung parable of talents sa Mateo 25, talataang 25 hanggang 30. Ang sabi rito nung pangatlo na tao na pinagkalooban ng talento, ito yung yung tao na kinuna ng talento. Bakit? Pakinggan nyo po. Ang sabi rito sa talatang 25, ang sabi niya, at ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. At datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Kung lalagpasan natin to, dito sa verse 28, sabi rito, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay nyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa nang nasa kanya ay aalisin sa kanya, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. In other words, mga kapatid, itong mga tamad, ang pagiging tamad, mga kapatid, hindi makakapuntang langit yan. Kasi diyan nagmumula lahat ng na hindi ka nais-nais na mga ugali sa tao. Nandiyan na yung pagiging chismoso, pakilamero, diba? Walang magawa sa buhay, kundi manggulo ng kapwa. Pagiging sinungaling. Andiyan na, magkakasama na po yan. Kaya, bawal ng Diyos sa mga Kristiyano na tayo po ay maging tamad. Tayo po ay, sabi nga mga ayaw gumawa. Kung meron tayong kakayanan, meron tayong abilidad, meron tayong skill, talento, gamitin po natin yan kapatid sa alang-alang sa Panginoon.
Basta ang trabaho mo, ang sabi ko po rito, ay marangal, malinis, at nakapagbibigay puri sa Diyos, manatili kang masipag at matyaga sa trabahong ibinigay ng Diyos sa iyo. Doon po sa mga matrabaho, kung ito ang inyong pong mga kasalukuyang trabaho, ay nakikita naman ninyo na malinis, maayos, nakakapag-glorify sa Diyos, ay lalo nating sipagan, lalo nating tiyagain. Pasalamat nga po tayo, may trabaho tayo. Yung ibang tao nga, walang trabaho. Hindi ba ganun? Kahit ano pa yung trabaho mo, gawin natin ito sa Panginoon, para sa Panginoon. Kahit magbubuti ka man, kahit sabi nga, kargador ka man, kahit magbubukid ka man, mangingisda, ano man yung profesyon mo, ano man yung ginagawa mo, kung ito po ay nakakapagbigay puri sa Diyos, nakakapagbigay tulong sa pamilya mo at sa sarili mo, huwag po nating ikahiya yun, mga kapatid. Huwag natin sabihin kasi magsasaka lang ako, nakakaya naman. O magbobote lang ako, nakakaya naman. Sabi nga huwag natin sabihin na lang. Kasi napakaraming tao, kahit gusto po nilang magkaroon ng trabaho, hindi po sila makapagtrabaho. Tandaan po natin, ang trabaho po natin, yan po ay pwede nating gamitin to glorify God, para maipakita natin sa ating mga katrabaho, sa mga tao na sa paligid natin, na tayo ay Kristiyano. Pwede po natin magawa yan sa pamamagitan ng trabaho natin. Ang sabi nga ng isang author, si John Mark Comer, sabi nga rito, our job is to make the invisible God visible, to mirror and mimic what He is like to the world. We can glorify God by doing our work in such a way that we make the invisible God visible by what we do and how we do it. Tingnan niyo po, napakaganda nitong quote, yung sinabi po dito ng author, na sabi niya, yung trabaho natin, pwede natin magamit yan para maipakita natin yung Diyos na sinasamba natin sa buhay natin. In other words, parang yung sinasabi ni Christ, na kayo yung ilaw at asin ng sanlibutan. Na kung saan, dapat sa buhay po natin, ano man ang ginagawa natin, nakikita yung Diyos sa buhay natin. Nakikita ng Diyos, o nakikita ng ibang tao, na tayo, binago tayo ng Diyos. Kaya kahit ano pong trabaho yan, kung nabibigyan natin ng puri ang Diyos, ginagawa natin to alang-alang sa Panginoon, sa pagsunod sa kanyang kalooban, huwag po natin ikahiya. At lalo ng higit, maging masipag at matyaga po tayo sa trabaho ngayon. Huwag na tayong maghangad pa ng kung anong mas magandang trabaho. Kasi may mga Kristiyano ganun hindi mapakali. Gusto mas maganda pa yung trabaho niya, gusto mas mabilis siya ma-promote, gusto mabilis na dumami yung kanyang sahod, mas mataas yung posisyon, mas maganda yung trabaho. Don't get me wrong, mga kapatid, hindi ko sinasabing mali yun. Pero kung ang focus mo to the point na naaapektuhan na yung spiritual life, yung relasyon mo sa Diyos, yung relasyon mo kay Kristo, at mas pinaprioritize mo na yung trabaho, mali na siguro po yun. Mag-isip-isip na po tayo. Kasi kung naapektuhan na po yung relasyon natin kay Kristo, i-assess natin yung sarili natin. I-evaluate natin. Ako ba, naghahanap ako ng trabaho para sa makatulong lang sa pamilya ko? Gusto ko lang talagang yumaman ng yumaman. Kaya nga po, kung Biblia lamang po ang tatanungin, sinasabihan tayo ng Diyos na manatili na lang tayo doon sa ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi kung halimbawa dumating naman po yung promotion, ibibigay naman sa atin ng Diyos po yan. Kung bibigyan mo tayo ng opportunity ng Diyos para
mas gumanda yung ating posisyon sa trabaho, mas gumanda yung trabaho natin. Katulad ng mga sinabi ko kanina, si Haring David, dati magpapastol siya ng tupa, naging hari siya sa Israel. Yung ganun, hindi naman hiningi ni David na maging hari siya eh. Hindi naman niya pinurso na maging hari. Pero dahil para magawa ni David yung purpose niya, doon sa plano ng Diyos sa Israel, ay ginawa po siyang hari ng Israel. Hari ng Israel. Ginawa po siya ng Diyos na hari ng Israel. Kaya ganun din po tayo. Manatili po tayo kung saan po tayo pinagkalooban ng Diyos. Ang sabi nga dito sa unang Korinto 7, 20 hanggang 22, ang sabi po rito ni Paul, bayaang ang bawat isa ay manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kanya. Ikaw bagay alipin ng ikaw'y tinawag. Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo na maging malaya o maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman, ang tinawag nang siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Napakaganda nitong talatang ito, mga kapatid, ano? Kaya huwag tayong masyadong kasi mahilig mag-competition sa mga katrabaho nila na kailangan ganito ako in the next 5 years. Kailangan ma-promote na ako. Diba? Alam niyo, napakalaking lesson sa akin ito sa trabaho ko po. Kasi dumating din po ako sa time na gano'n na iniisip ko na dapat ma-promote ako, dapat ganito yung ma-achieve ko. Pero, salamat sa Panginoon kasi pina-realize niya na yung mga ganong bagay, yung mga promotion, yung mga opportunities, binibigay po yan ng Panginoon kahit hindi natin hingin sa Kanya. Kung kinakailangan po na, kung ibibigay po sa atin ng Panginoon, ibibigay po yan. Pero, hindi ko naman po sinasabi na manatili tayo sa kung ano tayo ngayon. Hindi na tayo magsisipag din naman. Hindi na rin tayo mag-aayos ng sarili natin. Hindi na natin sisikapin yung trabaho natin, magtsatsaga. Hindi naman ganun po. Babalik tayo doon sa sinabi sa Colossus kanina. Lahat ng bagay gawin natin ng buong puso. At para sa Panginoon. Kung buong puso yan, dapat binibigay mo lahat ng effort mo, lahat ng skill mo, kahit ano pa yan. Diba? Ang sinasabi ko lang po dito, ingatan natin yung sarili natin na makita tayo ng Panginoon na mga katulad ng ibang Kristiyano na napalitan na yung prioridad nila sa buhay, yung mga hinahanap nila sa buhay. Na yung una, ang hinahanap nila ay ang Panginoon. Nung tumagal-tagal na, nung gumanda na yung kanilang posisyon sa trabaho, hindi na si Lord ang hinahanap, kundi mga material na bagay na sa lupa, mga panlupa na mga goals, at mga priorities. Andiyan na yung mga promotion, more salary, more benefits, more money. Nakalimutan na ang Panginoon. Na pag nandun na sila, lalo silang nagiging busy. Lalo silang nagiging, wala na silang time sa Lord. Mas mahalaga na yung work nila kaysa sa Panginoon, kaysa sa church. Ayun yung ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin. Let us wait for the Lord's will. Kung gusto niyang ma-promote ka, kung gusto niyang magkaroon ka ng mas maraming opportunity in life, ibibigay sa iyo ng Panginoon yun. Pero kung nagkukumahog ka na sa buhay, na sobrang nagmamadali ka, to the point na napalitan na yung purpose mo sa buhay, na dapat si God ang i-glorify mo, ay naging priority mo na yung sarili mong buhay, yung sarili mong nais sa buhay, maling-mali na po yun sa harapan ng Diyos. Alam nyo po, one of Satan's greatest weapons is distraction. Alam niyo po yung distraction, yung pagiging busy. Pag naging busy po tayo, nadidistract na tayo. Hindi na natin alam kung ano yung dapat natin gawin. Kung mag-church pa ba ako sa linggo o hindi na. Diba?
kung magbabasa pa ba ako ng Bible o hindi na, mag-ano na lang ako, magtatrabaho na lang ako para mabilis yung promotion ko, para mabilis akong maangat sa trabaho, para mas maraming pera. Remember, distraction leads to distraction. Yung distraction na una, yung distraction na nakaka-distract, nawawala ka sa focus. Yung nawawala daw sa focus, ang patungo nun ay distraction, yung pagkasira. Ano yung madidistract sa'yo? Yung relasyon mo sa Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya, may trabaho man po tayo, gawin natin yung dapat natin gawin. Pero wag naman natin masyadong pukusan na kung to the point na nawala na tayo sa ministry, nawala na tayo sa Panginoon. Yun po ang pag-ingatan natin. Tandaan po natin, yung mga apostol, nung tinawag po sila ni Christ, sila Peter, sila James, sila John, sila Andrew, nangingis na po sila, pero nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan nila yung kanilang mga net, at sumunod sila kay Christ. Ganun din po tayo. Let go your boat, let go your net, or your fish net, and follow Jesus. Yun po yung gusto ng Panginoon. Tandaan po natin, bilang pagtatapos po natin, bakit tayo naghahanap buhay, bakit kailangan natin maghanap buhay. Number 1, upang meron tayong maitustos sa ating pangangailangan, sa ating pamilya, sa ating sarili, at makatulong din tayo sa church. Hindi ba ganun? Pangalawa, upang hindi tayo maging pasanin ng iba. Katulad po nung sinabi ni Paul kanina, doon sa verse 8 nung chapter 3 ng 2 Thessalonians, sabi niya, nagpagal kami araw at gabi para hindi kami maging pasanin sa inyo. Ganon din po tayo. At sa mga ministro din, hindi porke full-time tayo sa church, hindi na tayo maghanap ng trabaho. Paano ko yung church na yun kapos sa pagbibigay ng support sa ministro? Yung ministro, ano na lang, porke full-time minister, hindi na rin tutulong sa church. Kung may kakayanan ka naman na maghanap ng sideline, side job, gawin natin, mga ministro ng Panginoon. Si Paul nga, habang nagmi-ministry, nagtatahi ng tent. Kaya wala tayong excuse para hindi tayo maghanap buhay. Ano pa? Number 3, upang hindi tayo maging tamad. Kasi, pag walang trabaho, walang hanap buhay, diyan nagsisimula yung katamaran. Tandaan natin doon sa verse 10, sabi, ang ayaw gumawa, wag pakainin. Biblia po nagsalita po dyan, hindi po ako. Pang-apat, ito po yung last, upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 10, sabi po doon, we are created to do God's work. We are workmanship of God. Tayo po ay nilikha para gawin yung kalooban ng Diyos. At ano yung kalooban ng Diyos? Huwag tayong maging pabigat sa kapwa natin, maging maayos yung ating buhay, sa may matustusan yung mga pangangailangan natin. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, ay kumustahin natin yung ating mga buhay. Kumusta po ang ating mga hanap buhay? Ito po ba ay nakakapagbigay lugod sa ating Diyos? At kung ito po ay nakakapagbigay lugod sa Diyos, ay gawin po natin ang lahat natin ng makakaya, yung effort po natin, yung talent natin, ipag-pray natin sa Lord na maging maayos po yung ating trabaho, upang sa gayon ay hindi lang po tayo nakakatulong sa ating pamilya, sa mga tao na sa paligid natin, kundi nakakapagbigay puri tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at nawa marami po tayong natutunan sa oras po nito. Ako pong inyong lingkod si Brother Epps, at muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang pagkakataon na binigay niya po sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Purihin po ang Panginoon.